Ang pagkalamansing ng mga mamahaling kubyertos sa mga porselanang plato ang tanging maririnig sa malawak na hapagkainan ng mansyon ng mga Montenegro. Sa ilalim ng nagkikislapang kristal na kandilero, ang lahat ay tila perpekto. Si Don Ricardo, isang biyudong milyonaryo, sa kalagitnaan ng kanyang edad, ay nakangiti habang pinagmamasdan ang kanyang 7 taong gulang na anak, si Aya, at ang kanyang magandang nobya si Michelle, isang perpektong larawan ng isang pamilyang muling nabubuo. Ngunit si Liza ang kanilang kasambahay na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ay alam na ang mga ngiti ay kasinungalingan at ang katahimikan ay puno ng lason. Sa loob ng ilang buwan, mula nang dumating si Michelle at ang ina nitong si Consuelo sa mansyon, natutunan ni Liza na basahin ang mga bagay na hindi sinasabi, ang mga titig na mas matalim pa sa kutsilyo, ang mga ngiting hindi umaabot sa mata, at ang takot na unti-unting bumabalot sa munting katawan ni Aya. Anak, dahan-dahan sa pagkain. Paalala ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may bakas ng pagod. Masyado siyang abala sa negosyo, masyadong nalunod sa sariling pighati sa pagkawala ng asawa para mapansin ang mga aninong gumagapang sa sarili niyang pamamahay. "It's okay, darling." Mabilis na sabat ni Michelle, ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Hinawakan niya ang kamay ni Ricardo sa ibabaw ng mesa. "Hayaan mo ang bata. She's just being a kid." Ngumiti si Ricardo, isang nangiti ng pasasalamat. Para sa kanya si Michelle ang liwanag na muling nagbigay pag-asa sa kanilang madilim na mundo. Isang anghel. Subalit ng sandaling iyon, sa pag-aabot ni Aya sa pitzel ng tubig, aksidenteng sumagi ang kanyang siko sa baso. Sa isang iglap, ang malamig na tubig ay bumuhos sa mamahaling seda na bestida ni Michelle. Natahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Aya. "Sorry po, Tita Michelle." Nanginginig na sabi ng bata, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mabilis na tumayo si Ricardo. "Diyos ko, Aya Michelle, I'm so sorry." Isang perpektong nangiti ang iginuhit ni Michelle sa kanyang mga labi. Umiling siya at tumawa ng mahina. "Ano ka ba, Ricardo? Tubig lang yan. It's nothing. Aksidente lang, di ba, Aya?" Tumingin siya sa bata, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa sa paningin ni Ricardo. Pero nakita ni Liza ang totoong nangyari. Nakita niya ang isang segundong pagbabago sa mukha ni Michelle nang tumapo ng tubig, isang kislap ng matinding galit, isang halos hindi mapansing pagigting ng kanyang panga. Habang abala si Ricardo sa pagkuha ng serbilyeta para punasan ang bestida at habang ang lahat ng atensyon ay nasa kanya, ang kamay ni Michelle ay gumapang sa ilalim ng mesa. Mabilis at mariin niyang kinurot ang hita ni Aya. Isang kurot na puno ng gigil, sapat na para manlaki ang mga mata ng bata sa tahimik na sakit at takot. Napakagatlabi si Aya para pigilan ang pag-iyak at yumuko, itinatago ang mukha sa lahat. Walang sino man ang nakapansin, maliban kay Liza. Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niya ang lahat. Ang pekeng ngingiti ni Michelle, ang sakit sa mga mata ni Aya, at ang pagkabulag ng isang amang pagod na sa kalungkutan. At sa sandaling iyon, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang beses. Matapos ang hapunan, habang nililigpit ni Liza ang mga pinagkainan, bumalik sa kanyang alaala ang dating sigla ng bahay na ito. Dati ang mga pasilyo ay puno ng tawanan ni Aya. Isang masayahin at bibang bata. Laging may kwento mula sa eskwela, laging may drawing para sa kanyang ama. Ngunit mula nang dumating si Michelle, ang tawa ay napalitan ng bulong, ang sigla ay napalitan ng takot. Naglalaro na lang si Aya sa kanyang kwarto, palaging mag-isa na parang isang munting bilanggo. Si Liza mismo ay may sariling pinagdadaanan. Ang sahod niya sa mansyon ang bumubuhay sa kanyang pamilya, sa probinsya, lalo na sa kanyang inang may malubhang sakit sa puso. Bawat sentimo ay mahalaga. Kailangan niyang kumapit sa trabahong ito kahit na ang kapaligiran ay
Unti-unti nang nagiging impyerno. Ang pagkawala ng trabahong ito ay nangangahulugang hindi mapapagamot ang kanyang ina. Kaya pinili niyang manahimik magbingi-bingihan, magbulag-bulagan. Pero hanggang kailan? Nang gabing iyon habang nagpupunas si Liza ng mga muebles sa sala, narinig niya ang boses ni Michelle mula sa library. Nakaupo ito kaharap si Don Ricardo na abala sa pagpirma ng mga dokumento. Ricardo darling, panimula ni Michelle ang boses ay maingat na inilagay sa tono ng isang nag-aalalang ina. Napapansin ko medyo nagiging mahiyain si Aya nitong mga nakaraang buwan. Palagi na lang siyang nag-iisa. Itinigil ni Ricardo ang pagsusulat at napabuntong hininga. Alam ko, siguro namimiss niya pa rin ang mama niya. Exactly, mabilis na sabi ni Michelle. Lumapit siya at marahang hinaplos ang balikat ng nobyo. And that's why I think I have a solution. May nahanap akong isang napakagandang elite boarding school sa Tagaytay. It's exclusive perfect for her development. Makakatulong ito para mas maging sociable siya magkaroon ng mga bagong kaibigan. Para sa ikabubuti niya. Tumingin si Ricardo kay Michelle, ang kanyang mga mata ay puno ng pagod at pag-asa. Sa tingin mo, I'm sure of it darling. It's the best thing for her. Kailangan niya ng bagong environment malayo sa mga alaala dito para makapagsimula siyang muli para sa kinabukasan niya. Ang mga salita ni Michelle ay parang isang malambot na unan sa pagod na isip ni Ricardo. Isang mabilis na solusyon, isang paraan para maibsan ang sarili niyang pagkukulang bilang isang ama. Ang ideya na may ibang profesional na mag-aalaga sa emosyonal na pangangailangan ng kanyang anak ay isang malaking ginhawa. Tumango siya ng dahan-dahan. Sige, sabi niya sa mahinang boses. Kung sa tingin mo iyan ang makakabuti sa kanya, pagkakatiwalaan kita. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle, isang ngiting hindi nakita ni Ricardo. You won't regret this, darling. This is for our future family. Napatigil si Liza sa pagpupunas. Ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Isang boarding school. Ilalayo si Aya, bakit ngayon pa? Bakit biglaan? Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas, isang babala na may mas malalim at mas madilim na plano sa likod ng matatamis na salita. Umalis siya roon, dala ang mabigat na pakiramdam. Habang papunta siya sa kusina, napadaan siya sa silid kung saan madalas tumambay si Consuelo. Bahagyang nakaawang ang pinto. Narinig niya ang boses ni Michelle sa telepono, kausap ang ina nito. Iba na ang tono nito ngayon, walang lambing, walang pag-aalala. Tanging lamig at tagumpay. Maayos na ang lahat, sabi ni Michelle. Sa kabilang linya ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na narinig ni Liza. Isang maikling katahimikan. Oo, pumayag na siya. Sa wakas, may pagak na tawa siyang pinakawalan. Malapit nang maalis ang sagabal. Ang salitang sagabal obstacle. Para kay Liza ang salitang yon ay tumusok sa kanyang puso na parang isang patalim na yelo. Si Aya. Isang sagabal. Sa anong plano? Naniga si Liza sa kanyang kinatatayuan habang ang kadiliman sa loob ng mansyon ay tila lalo pang kumapal at alam niyang nasaksihan niya ang simula ng isang bagay na napakasama. Ang araw ng pag-alis ni Aya ay dumating nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Walang mahabang paalam, walang mga luhang pumatak mula sa mga magulang. Tanging ang malamig na hangin ng umaga at ang nakabibinging katahimikan ang naging saksi. Nakatayo si Ricardo sa may pinto. Suot ang kanyang business suit, hawak ang briefcase. Lumuhod siya para yakapin ang anak, isang yakap na tila minadali. Be a good girl, okay daddy, we'll visit soon. Sabi niya, isang pangakong mas tunog obligasyon kaysa pananabik. Hinalikan niya ang noo ni Aya, tumayo at tumingin sa kanyang relos. Mahuhuli na ako sa board meeting. Anunsyo niya sa lahat. Si Michelle ang nag-aayos ng lahat, ang kanyang mga galaw ay mabilis at episyente na para bang nagpapadala lang siya ng isang pakete. Huwag kang mag-alala darling, ako na ang bahala. We'll miss you sweetie. Sabi niya kay Aya, ngunit ang nangiti niya ay hindi man lang gumuhit ng saya sa kanyang mga mata. Si Consuelo naman
ay tahimik na nakatayo sa tabi, ang kanyang presensya ay sapat na para pabilisin ang kilos ng lahat. Si Aya ay parang isang manikang walang buhay, nakasuot ng bagong uniforme na tila masyadong malaki. Para sa kanyang payat na katawan, ang kanyang mukha ay maputla at walang emosyon. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Ang tanging buhay ay nasa kanyang mga matang puno ng katanungan at tahimik na pagmamakaawa, mga matang palipat-lipat sa pagitan ng kanyang ama at ni Liza. Habang naglalakad si Aya patungo sa kotseng maghahatid sa kanya, sinadya niyang mapadaan malapit kay Liza na nagkukunwaring nag-aayos ng mga halaman sa paso. Sa isang iglap ng walang nakatingin, pasimple niyang isiniksik sa kamay ni Liza ang isang bagay, isang luma at gasgas na manika. Ang paborito niya. Ang tela nito ay kupas na, ang isang mata ay nawawala. Ngunit ito ang kasama ni Aya sa pagtulog gabi-gabi, mula nang mamatay ang kanyang ina. Ito ang kanyang tanging kayamanan. Ingatan mo po siya para sa akin. Bulong ng bata ang boses ay halos hangin na lang. Naramdaman ni Liza ang pag-init ng kanyang mga mata. Hinawakan niya ng mahigpit ang manika at tumango isang tahimik na pangako sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos noon, sumakay na si Aya sa kotse. Walang kaway, walang lingon. Umalis ang sasakyan at kasama nitong nawala ang huling piraso ng liwanag at tawanan sa mansyon ng mga Montenegro. Sa mga sumunod na araw, ang kawalan ni Aya ay naging isang pisikal na bagay, isang bigat na bumalot sa buong kabahayan. Ang dating masayang mansyon ay naging isang malaking museo malamig at walang buhay. Ang tanging maririnig na lang ay ang matinis na tunog ng takong ni Michelle sa sahig na gawa sa marmol at ang mga pabulong na utos ni Consuelo sa mga katulong. At sinimulan nila ang pagbabago. Unang pinalitan ang mga kurtina sa sala mula sa malambot na kulay krema na pinili ng yumaong asawa ni Ricardo, naging madilim na kulay abo ito. Sumunod ang mga painting sa pasilyo. Ngunit ang pinakamasakit para kay Liza ay nang isang umaga, nakita niya ang isang malaking kahon sa labas ng library. Sa loob nito, nakapatong ang mga naka-frame na litrato ng namayapang si Senyora Elena, ang kanyang larawan, noong kasalang litrato niya habang karga si Aya bilang isang sanggol. Ang lahat ay nakataob handa ng itapon sa bodega. Panahon na para mag-move on, sabi ni Consuelo kay Liza nang mapansin niyang nakatitig ito sa kahon. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Magsisimula na ng bagong buhay si Ricardo. Hindi makakatulong ang mga multo ng nakaraan. Multo. Ganoon na lang nila ituring ang babaeng minsan ay naging reyna ng bahay na yon. Isang linggo pagkatapos umalis ni Aya, dumating si Catherine, ang nakababatang kapatid ni Ricardo. Isang matalino at prangkang abogada, si Catherine ay hindi kailanman nagkaroon ng tiwala kay Michelle. May dala siyang malaking paper bag mula sa isang kilalang toy store. Nasaan ang pamangkin ko? I missed her birthday last week, kaya babawi ako. Masayang bati niya pagpasok. Sinalubong siya ni Michelle, suot ang kanyang pinakamatamis na ngiti. Oh, Catherine, how nice of you to visit. Pero sayang wala si Aya. Kumunot ang noo ni Catherine. Wala saan nagpunta. Nasa isang napakagandang boarding school sa Tagaytay. We're so proud of her. It's for her social development, paliwanag ni Michelle, na para bang iyon ang pinakamagandang balita sa mundo. Huminto si Catherine. Tinitigan niya si Michelle mula ulo hanggang paa. Talaga, aling eskwelahan. May kliyente akong may-ari ng isa sa mga pinakamalaking eskwelahan doon. Baka pwede kong ipakiusap na bigyan ng special attention si Aya. Ang ngiti ni Michelle ay bahagyang natigilan. It's a very new and exclusive school. Baka hindi mo pa naririnig. The Meadows Developmental Academy. The Meadows. Inulit ni Catherine, isinasaisip ang pangalan. Biglaan naman yata. Hindi man lang nabanggit ni Kuya sa akin. It was a quick decision para sa ikabubuti ng bata. Mabilis na sagot ni Michelle, ang kanyang boses ay nagsisimula nang magkaroon ng bahid ng iritasyon. Ang pag-uusap ay naging isang palitan ng matatalim na salita na nakabalot sa pilit na paggalang. Naramdaman ni Liza ang tensyon habang naghahain siya ng tsa.
Alam niyang sinusubukan ni Catherine na butasin ang mga kasinungalingan ni Michelle. Nang gabing iyon, habang nililinis ni Liza ang kwarto ni Michelle, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Punong-puno ang basurahan. Habang kinukuha niya ang laman nito para ilagay sa plastic bag, isang maliit na bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Dinukot niya ito mula sa mga pinagbalatan ng prutas at mga resibo. Isang SIM card, biyak sa gitna isang malinaw na pagsadya para hindi na magamit. Nanlamig ang mga kamay ni Liza. Ang isang normal na tao ay itatapon lang ang lumang SIM card ng buo. Bakit kailangang sirain ito? Ano ang nasa loob nito na ayaw ni Michelle na makita ng iba? Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, ibinulsa niya ang 2 piraso ng SIM card. Isang maliit na bagay, pero para sa kanya ito ay isang pisikal na piraso ng kanyang lumalaking hinala. Ito ang unang pagkakamali ni Michelle. Bago matulog dumaan si Liza sa sala, kung saan nakaupo si Ricardo at Michelle nanonood ng TV. Nakapatong ang ulo ni Michelle sa balikat ni Ricardo, ang perpektong imahe ng pagmamahalan. "Darling," malamig na sabi ni Ricardo, sapat na para marinig ni Liza. "Namimiss ko na si Aya. Pwede ba natin siyang tawagan bukas, video call man lang?" Hinaplos ni Michelle ang kanyang pisngi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa at awtoridad. "Naiintindihan ko, mahal, pero napakahigpit ng polisiya ng eskwelahan. No contact policy daw sila sa unang buwan. Para raw matulungan ang mga bata na mag-adjust ng mabilis at hindi ma-homesick. Para rin iyon sa kabutihan niya." Isang perpektong dahilan. Isang makatwirang kasinungalingan. Tumango si Ricardo, may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha, ngunit tinanggap niya ang paliwanag. "Sige, kung yan ang patakaran. Basta siguraduhin mong alam niyang iniisip ko siya." "Of course, darling," sagot ni Michelle bago siya hinalikan sa labi. Mula sa dilim ng pasilyo mahigpit na kinuyom ni Liza ang kanyang palad. Sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme, naramdaman niya ang matulis na gilid ng sirang SIM card. Walang contact, walang tawag, walang pictures. Si Aya ay parang isang bituin na bigla na lang pinatay. At si Liza na may hawak na nag-iisang piraso ng basag na ebidensya ay nakaramdam ng matinding takot at isang hindi maipaliwanag na determinasyon. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago sa likod ng mga perpektong namongiti at makatwirang kasinungalingan. Kinabukasan araw ng day off ni Liza. Sa halip na umuwi sa kanilang maliit na bahay sa labas ng syudad, ang una niyang pinuntahan ay isang masikip at maingay na eskinita sa Quiapo. Doon sa gitna ng mga nagbebenta ng kung ano-anong anting-anting at gamot ay may isang maliit na pwesto ng pag-aayos ng cellphone. Pag-aari ito ni Marco, isang kababata niyang kilala sa pagiging mahusay sa teknolohiya. "Liza, napadalaw ka." Bati ni Marco, nagpupunas ng pawis sa noo. "Anong problema? Bumigay na ba yung luma mong telepono?" Umiling si Liza at maingat na inilabas mula sa kanyang pitaka ang 2 piraso ng sirang SIM card. "Marco, kailangan ko ng pabor. Malaki." Tiningnan ni Marco ang SIM card, kumunot ang noo. "Biyak to anong gagawin ko rito? Kaya mo bang i-recover kung ano man ang laman niyan? Mga text messages, call logs, kahit ano." Nag-aalangang tanong ni Liza, ang kanyang boses ay halos pabulong. Importante lang talaga. Tinitigan siya ni Marco, nakikita ang desperasyon sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang SIM card at sinuri ito sa ilalim ng maliwanag na ilaw. "Mahirap to, Liza. Puputulin ko ang koneksyon ng 2 piraso para mabasa ng computer, pero walang kasiguraduhan. At hindi legal ang gagawin kong to. Magbabayad ako." Mabilis na sabi ni Liza, kahit alam niyang kapos na kapos siya sa pera. "Kahit magkano." Umiling si Marco at ibinalik ang tingin sa kanya. "Huwag na. Kababata kita. Sige, susubukan ko. Pero kailangan kong malaman, ano ba to? Sangkot ka ba sa gulo?" Napalunok si Liza. "Hindi ko alam, Marco. Pero may isang bata na kailangan kong tulungan." Sapat na ang sagot na yon para kay Marco. "Sige,
Babalitaan kita mamayang hapon. I-text mo sa akin ang number mo. Iniwan ni Liza ang SIM card na may mabigat na puso. Buong maghapon siyang hindi mapakali. Habang nakaupo sa isang dampa sa tabi ng ilog, pasig pinagmamasdan ang maruming tubig paulit. Ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga posibleng mangyari. Paano kung wala silang makita? O mas malala, paano kung mahuli siya nang maggagabi na tumunog ang kanyang telepono? Isang text mula kay Marco. Liza, may nakuha ako. Hindi kumpleto pero may mga nabura akong text na na-recover. Isang number lang ang paulit-ulit na ka-text. Walang pangalan, puro numero lang. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang package at isang full care service. At may isang address. Isang address sa isang liblib na lugar sa Laguna. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Package full care service, ang mga salita ay tunog propesyonal. Ngunit sa konteksto ng pagkawala ni Aya ang mga ito ay may madilim at nakakakilabot na kahulugan. Laguna hindi Tagaytay. Ito ang unang matibay na ebidensya na nagsisinungaling si Michelle. Kinabukasan bumalik si Liza sa mansyon na may bagong determinasyon. Kailangan niya ng kakampi. Isang taong matagal nang naglilingkod sa mga Montenegro, isang taong mapagkakatiwalaan. Si Mang Andres, ang matandang driver ng pamilya. Mahigit 30 taon na siyang naninilbihan sa kanila mula pa noong binata si Ricardo. Siya ang naghatid sundo kay Aya sa eskwelahan araw-araw bago dumating si Michelle. Hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang hapon na yon, nakita niya si Mang Andres na naglilinis ng isa sa mga mamahaling sasakyan sa garahe. Tahimik siyang lumapit. Mang Andres, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Nag-angat ng tingin ang matanda, ang kanyang muka ay puno ng mga guhit ng karanasan. O Liza, tungkol saan? Tungkol po kay Aya, sabi niya sa mahinang boses, palaging sumususulyap sa paligid. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan ng bata, nagbago ang ekspresyon ni Mang Andres. Ang kanyang mga mata ay lumambot sa lungkot. Ano ang tungkol sa bata? Namimiss ko na nga ang kakulitan noon. Naniniwala po ba kayo na nasa isang magandang boarding school siya sa Tagaytay? Diretsahang tanong ni Liza. Natigilan si Mang Andres. Ibinalik niya ang hawak na basahan sa timba at humarap ng buo kay Liza. Matagal na akong may kutob na may malihidya. Mula pa noong una kong makita ang babaeng yan. Sabi niya ang tinutukoy ay si Michelle. Pero anong magagawa ng isang hamak na driver na tulad ko? Doon ikinuwento ni Liza ang lahat ng pagbabago sa ugali ni Aya, ang sirang SIM card, ang mga na-recover na text message, at ang address sa Laguna. Habang nagsasalita si Liza, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Mang Andres. Nang mabanggit niya ang Laguna, napahawak ito sa kanyang sentido. Diyos ko po, bulong niya. Laguna? Ilang buwan bago nila ipadala si Aya sa boarding school, nagpahatid sa akin si Senyora Michelle at ang nanay niya. Akala ko may bibisitahin lang silang kamag-anak. Pero ang pinuntahan namin, isang lugar na liblib, walang karatula, isang lumang gusali na napapalibutan ng mataas na pader. Kinabahan ako noon dahil sa hitsura ng lugar. Nagmadali silang bumaba at sinabihan akong maghintay. Pagbalik nila, mukha silang balisa. Nagkatitigan sila ni Liza at sa sandaling iyon, alam nilang pareho na sila nang iniisip. Ang lugar na yon, iyon ang lugar sa address. Kailangan nating sabihin, to kay Sir Ricardo. Get ni Liza. Umiling si Mang Andres, ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Bulag ang amo natin, Liza. Bulag sa pag-ibig o kung ano man ang tawag dyan. Hindi siya maniniwala sa atin. Ang tingin niya kay Michelle ay isang anghel. Tayo mga hamak, nakatulong lang. Baka tayo pa ang pagbintangan at palayasin. Ang katotohanan sa sinabi ni Mang Andres ay parang isang malaking sampal. Tama siya. Sino nga ba naman sila para paniwalaan? Habang sila ay malalim na nag-uusap, hindi nila namalayan ang isang anino na tahimik na lumapit sa likuran nila. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan ninyo. Ang malamig at matinis na boses ni Michelle ay tumusok sa hangin. Sabay silang napalingon ni Mang Andres, gulat at takot. Nakatayo si Michelle sa may pintuan ng garahe, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa dibdib
Ang kanyang mga mata ay parang 2 piraso ng yelo. Ah, senyora. Nauutal na, sabi ni Mang Andres. Pinag-uusapan lang namin ang makina ng kotse. Isang maliit at panuyang ngiti ang sumilay sa labi ni Michelle. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay may bigat. Tinitigan niya si Mang Andres, pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Liza. Isang tingin na tumatagos hanggang kaluluwa. Talaga? Akala ko, pinag-uusapan ninyo ang mga bagay na hindi ninyo dapat pinakikialaman. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng pagbabanta. Lumapit pa siya kay Liza sapat na para maamoy niya ang mamahaling pabango nito. Makinig ka, Liza. Bulong niya para sila lang ang makarinig. Sa bahay na ito, ang mga taong masyadong matanong, ang mga taong masyadong mausisa, madalas hindi sila nagtatagal. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad paalis, na parang walang nangyari. Iniwan sina Liza at Mang Andres na naninigas sa kinatatayuan. Ang kanilang mga puso ay malakas na kumakabog. Ang babala ay malinaw. Alam ni Michelle na may alam sila. At ngayon, hindi na lang si Aya ang nasa panganib, pati sila. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Liza para matulog, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Hello? Si Liza ba to? Tanong ng isang pamilyar na boses ng babae. Si Catherine to, kapatid ni Ricardo. Napaupo si Liza sa kanyang kama. Ma'am Catherine, paano niyo po nakuha ang number ko? Hindi na yan mahalaga. Mabilis na, sabi ni Catherine. Liza, may hinala akong hindi maganda. Simula noong huli tayong magkita, sinubukan kong hanapin ang The Meadows Developmental Academy sa Tagaytay. Tinawagan ko ang lahat ng kakilala ko. Kinausap ko ang Department of Education. Liza, walang ganoong eskwelahan. Hindi ito nag-e-exist. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang huling piraso ng pagdududa sa isip ni Liza ay gumuho. Ma'am! Nagsimulang manginig ang boses ni Liza. Tama po kayo. May mali. May napakalaking mali. Kinabukasan ng mansyon ay sinalubong ng isang bagyo. Hindi ito literal na bagyo, kundi isang emosyonal na sigwa na dala ni Catherine. Dumating siya nang walang pasabi. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato at dire-diretso siyang pumasok sa opisina ni Ricardo. Si Liza na nag-aayos ng almusal ay napatigil nang marinig ang pagtaas ng kanilang mga boses. Ano ang ibig mong sabihin na hindi nag-e-exist ang eskwelahan? Narinig niyang sigaw ni Ricardo. Ang boses ay puno ng pagkalito at pagtanggi. Iyon mismo ang sinasabi ko. Kuya. Sagot ni Catherine, ang kanyang boses ay matalas. Sinuri ko lahat ng records. Walang The Meadows Developmental Academy na nakarehistro sa DepEd sa SEC kahit saan. Gawa-gawa lang ang pangalang iyon. Baka bago lang. Baka hindi pa napoproseso ang mga papel. Katwiran ni Ricardo, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pilit na paniniwala. 1 linggo na akong nag-iimbestiga. Kung totoo yan, may bakas dapat kahit saan. Online, sa mga forum ng mga magulang, kahit saan. Pero wala. 0. Niloloko ka niya, kuya. Niloloko ka ni Michelle. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Liza. Marahil ay kamao ni Ricardo na bumagsak sa mesa. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Michelle. Wala kang alam. She's doing her best for Aya. Para sa pamilya natin. Pamilya? Anong pamilya? Isang pamilya kung saan bigla na lang nawawala ang anak mo. Kung saan hindi mo man lang siya makausap. Gumising ka, kuya. Masyado kang nagpapabulag sa kanya. Ang sigawan ay tumagal pa ng ilang minuto. Nagpalitan sila ng masasakit na salita. Si Catherine, gamit ang luhika ng isang abogada. Si Ricardo, gamit ang depensa ng isang taong ayaw harapin ang isang masakit na katotohanan. Sa huli, narinig ni Liza ang pangwakas na salita ni Ricardo. Umalis ka na. Sabi niya, ang boses ay pagod at malamig. Umalis ka na, bago pa ako makapagsalita ng hindi mo magugustuhan.
At huwag kang babalik dito hanggat hindi ka natututong igalang ang babaeng pakakasalan ko. Narinig ni Liza ang marahas na pagbukas ng pinto. Lumabas si Catherine, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at frustrasyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang segundong yon nakita ni Liza ang pagkatalo sa mga mata ng abogada. Umiling si Catherine at mabilis na umalis. Ngunit ang mga salita niya ay naiwan parang mga lason na unti-unting kumakalat sa isip ni Ricardo. Kahit ipinagtanggol niya si Michelle, ang buto ng pagdududa ay naitanim na. Sa mga sumunod na gabi, napansin ni Liza ang pagbabago kay Don Ricardo. Madalas siyang tulala, malalim ang iniisip. Hating gabi, kapag akala ng lahat ay tulog na, nakikita siya ni Liza na pumupunta sa dating kwarto ni Aya. Bubuksan niya ang pinto, uupo sa gilid ng kama, at hahawakan ang naiwang teddy bear ng anak. Isang gabing ganoon tahimik na sumunod si Liza. Mula sa bahagyang nakaawang na pinto, pinanood niya ang amo. Nakaupo si Ricardo sa dilim, yakap ang teddy bear. Ang malapad niyang balikat ay bahagyang nanginginig. Hindi niya ito nakikitang umiiyak, ngunit nararamdaman niya ang bigat ng kalungkutan nito. Isang amang nangungulila, ngunit pinipigilan ang sarili na aminin ito. Ang eksenang yun ang nagbigay ng lakas ng loob kay Liza. Kung walang gagawa ng paraan, malulunod si Ricardo sa mga kasinungalingan ni Michelle. Kailangan niyang makakuha ng patunay, isang bagay na hindi kayang pagdudahan ni Ricardo kahit gaano pa siya nabubulag sa pagmamahal kay Michelle. Isang pagkakataon ang dumating ng gabing iyon. Nagkaroon ng isang malaking pagtitipon ang mga kaibigan ni Ricardo sa mansyon. Puno ng ingay, tawanan at alak. Habang abala ang lahat sa salo-salo, naisipan ni Liza na ito na ang tamang pagkakataon. Mang Andres mo. Bulong niya nang makasalubong ang matandang driver sa pasilyo. Kailangan ko po ng tulong niyo. Ano na naman yan, Liza? May nalaman ka na naman ba? Tanong ni Mang Andres, halata ang pag-aalala. Sabi ni Ma'am Catherine, walang boarding school na ganoon. Kailangan nating malaman kung nasaan talaga si Aya. At alam ko po kung saan tayo pwedeng magsimula. Tumingin si Liza sa direksyon ng garahe. Yung sasakyan po na pinagamit ni Ma'am Michelle kay Mang June noong mga nakaraang buwan. Bahagyang kumunot ang noo ni Mang Andres. Yung lumang van ginagamit yun ni Michelle para sa mga errands niya raw, pero hindi naman siya sumasama, si Mang June lang. Gusto ko pong silipin kung ano ang laman ng van, Mang Andres. Baka po may maiwan doon na ebidensya. Nag-aalangan si Mang Andres. Delikado yan, Liza. Kung mahalata ni Michelle. Kung hindi po natin gagawin, sino pa po si Sir Ricardo? Hindi maniniwala. Si Ma'am Catherine. Nasa malayo pa siya. Kailangan nating gawin to para kay Aya. Ang determinasyon sa boses ni Liza ay hindi matatawaran. Napabuntong hininga si Mang Andres. Nakita niya ang sarili niyang takot sa mga mata ng bata. Ang takot na nararamdaman niya noon nang makita niya ang lugar sa Laguna. Sige, pero mag-ingat ka. Hindi natin alam kung anong mga nakatagong sikreto ang itinatago ng mga yon. Habang ang mga bisita ay nagkakatuwaan sa salatahimik na nagtungo sina Liza at Mang Andres sa garahe. Binuksan ni Mang Andres ang isang maliit na pinto sa gilid at itinuro ang lumang van na nakaparada sa pinakamalayong sulok. Diyan yan. Madalas iniwan lang yan ni Michelle kung saan-saan. Minsan nagpapadrive sa kanya sa mga importanteng lakad niya. Hindi naman binubuksan ni Mang Jun yan dahil wala naman daw siyang pakialam. Nanginginig ang kamay ni Liza habang papalapit sa van. Maingat niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang amoy ng luma at kemikal. Madilim sa loob. Tanging ang mga bag na puno ng kung anong laman ang mga nakikita. Nagsimula siyang maghalongkat. May mga bag na may label na cleaning supplies pero iba ang amoy, parang may halong gamot. May mga dokumento na nakatago sa ilalim ng mga ito pero ang mga ito ay puro resibo ng mga mamahaling bilihin. Maya-maya sa ilalim ng isang malaking kahon na may nakasulat na baby clothes donation, natagpuan ni Liza ang isang maliit na kahon na metal. Hindi ito ordinaryo. Nakalock ito, ngunit may nakasulat sa gilid ng kahon isang pangalan. Hindi ang pangalan ni Aya, kundi isang pangalan na hindi niya pamilyar, Clara.
At sa gilid nakasulat ang isang petsa halos 9 na ang nakalilipas. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang binuksan niya ang kanyang telepono. Sinubukan niyang kunan ng litrato ang kahon at ang pangalan. Pero bago niya pa man ito magawa, isang malakas na tunog ang nagmula sa labas ng garahe. "Sino kayo?" Isang lalaki ang sumigaw. Ang boses ay tila isa sa mga security guard ng mansyon. Nagsimulang magdilim ang mukha ni Michelle na kasalukuyang papalapit sa kanila, kasama ang kanyang ina. "Mali ang ginagawa ninyo." Sigaw ni Michelle, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Mabilis siyang lumapit sa van, tila gustong agawin ang kahon mula sa mga kamay ni Liza. "Ano to?" Singhal ni Michelle, tinuturo ang kahon. "Anong ginagawa niyo sa gamit ko?" "Hindi ito gamit mo, Michelle." Sigaw ni Liza, hawak ng mahigpit ang kahon. "Ito ang katotohanan, hindi ba?" Sinubukan ni Michelle na agawin ang kahon. Nagkaroon ng maikling sabunutan. Sa lakas ng pagkakahawak ni Michelle, napunta ang kamay ni Liza sa isang bahagi ng kahon na may maliit na pindutan. Click! Biglang bumukas ang kahon. Hindi ito lock. Isa lang itong mekanismo. At sa loob nito, mga dokumento, mga medical records, mga litrato ng isang sanggol, isang batang babae, mga litrato ng mga nakalipas na taon. Ang bata ay lumalaki. Ang mga resibo ng bayarin sa isang klinik at isang dokumento, isang birth certificate. At ang nakasulat sa birth certificate, sa pangalan ng magulang, Ricardo Montenegro, Maria Clara Montenegro. Habang nakatitig si Liza sa mga dokumento na para bang nakakakita ng multo, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang pangalan ng bata ay Clara. Ang pangalan ng namayapang asawa ni Ricardo ay Maria Clara. Hindi si Aya ang sagabal. Si Clara, ang unang anak ni Ricardo. Ang anak na akala ng lahat ay namatay pagkapanganak. Imposible. Mahinang bulong ni Michelle, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng purong takot at pagkabigla. Ang kanyang kasinungalingan ay unti-unting natutunaw sa harap ng mga ebidensyang ito. Natigilan si Liza sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang mga papeles. Hindi lang pala si Aya ang biktima. May mas malalim at mas masalimuot na sikreto ang nakatago sa mansyon na ito. At ngayon, ang maliit na piraso na nahanap niya ay nagbukas ng isang pinto patungo sa isang madilim na katotohanan. Isang katotohanang kailangan niyang ibahagi. Kahit ano pa ang mangyari. Ang garahe ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Tanging ang mahihinang hikbi ni Michelle ang maririnig habang nakatitig sa mga dokumentong hawak ni Liza na parang isang hatol ng kamatayan. Si Mang Andres ay nanatiling nakatayo sa gilid, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Si Clara. Buhay ano? Ano ang ibig sabihin nito? Nanginginig na tanong ni Liza, itinaas ang birth certificate. Sa isang iglap, ang takot sa mukha ni Michelle ay napalitan ng isang desperadong galit. Sumugod siya pasulong, hindi para agawin ang mga dokumento, kundi para itulak si Liza. "Wala kang alam. Basura lang yan, mga lumang papel." Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagtanggi. Napaatras si Liza, muntik ng matumba, ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya sa mga ebidensya. "Kung basura to, bakit mo itinatago? Bakit mo niloloko si Sir Ricardo? Bakit mo pinalabas na patay ang sarili niyang anak?" Ang mga salita ni Liza ay tumama kay Michelle na parang mga sampal. "Tumahimik ka." Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa buong garahe. "Isa ka lang hamak na katulong. Anong karapatan mong manghimasok sa buhay namin?" Sa puntong yun, dumating si Consuelo na naalarma sa ingay. Nang makita niya ang bukas na kahon at ang mga papel sa kamay ni Liza, ang kanyang mukha ay namutla. "Michelle, anong nangyayari dito?" "Nahuli niya tayo, Mama." Humagulhol si Michelle. Alam na niya. Ang pag-amin na yon, kahit hindi sinasadya, ay sapat na para kay Liza. Ngunit para kay Consuelo, ito ay isang senyales para kumilos. Mas kalkulado at mas malamig ang kanyang pag-iisip. Naglakad siya palapit kay Liza. Hindi galit, kundi may mapanganib na kalmado sa kanyang mukha. "Ibigay mo sa akin ang mga yan, Liza." Utos niya, ang boses ay mababa.
at may diin. Huwag na nating palakihin pa ito. Isipin mo ang nanay mo sa probinsya. Ayaw mo naman sigurong may mangyaring masama sa kanya, di ba? Isang direktang pagbabanta. Nanlamig ang buong katawan ni Liza. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Aya ang pangalan ni Clara, isang kakaibang tapang ang bumuhay sa kanya. Hindi matigas niyang sabi. Malalaman ni Sir Ricardo ang katotohanan. Iyon ang nagpasiklab sa galit ni Consuelo. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang buhok ni Liza at pilit na inagaw ang mga dokumento. Walang hiya ka. Nagsimula ang isang marahas na agawan. Sumisigaw si Liza. Sinusubukan ni Mang Andres na umawat. Ngunit itinulak siya ni Michelle. Sa gitna ng kaguluhan ng mga papel ay nagkalat sa sahig. At sa kasagsagan ng sigawan, isang boses ang pumutol sa lahat. Anong kaguluhan ito? Nakatayo sa pintuan ng garahe si Don Ricardo, kasama si Catherine. Naakit sila ng ingay mula sa pagtitipon. Ang masayang ekspresyon sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho na palitan ng pagkalito at pag-aalala. Natigilan ang lahat. Binitawan ni Consuelo si Liza. Si Michelle ay napasandal sa van humihingal. Ang unang nakita ni Ricardo ay si Liza na may gusot na damit at namumulang pisngi. Pagkatapos ay ang mga nagkalat na papel sa semento. Dahan-dahan siyang lumapit at pinulot ang isa sa mga ito. Isang litrato ng isang batang babae na may mga matang kamukhang-kamukha ng kanyang yumaong asawa. Ano to? Tanong niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Wala yan, darling. Mabilis na sabi ni Michelle, sinusubukang bawiin ang atensyon niya. Si Liza. Si Liza ay nagnanakaw. Nakita namin siya. Pinasok niya ang van para kumuha ng mga alahas ko. Isang desperadong kasinungalingan. Ngunit huli na. Pinulot na ni Catherine ang birth certificate. Binasa niya ito nang malakas ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na garahe. Maria Clara Montenegro, Father Ricardo Montenegro, Mother Maria Elena Montenegro. Bumagsak ang mga balikat ni Ricardo na parang isang gusaling gumuho. Dahan-dahan niyang tiningnan si Michelle, ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ng luha at isang bagay na mas malalim, isang dahan-dahang pagkaunawa sa isang napakalaking panloloko. Michelle, anong ibig sasabihin nito? Tanong niya, ang boses ay basag. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ni Liza para sirain tayo. Humagulgol si Michelle, pero si Catherine, na isang abogada, ay alam ang itsura ng isang opisyal na dokumento. Hindi ito peke, kuya. May selyo ito ng NSO. Ang katotohanan ay unti-unting lumulubog sa isipan ni Ricardo. Ang kanyang anak. Ang anak na sinabi sa kanya ng mga doktor, 9 na taon na. Ang nakalipas na namatay, ilang oras matapos ipanganak. Ay buhay. Tumingin siya kay Liza hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang tagapagdala ng isang katotohanang hindi niya kayang harapin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Michelle, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng minahal niya. Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang tanong na puno ng sakit at pagtataksil. Dito na sumabog ang lahat. Nawala na ang kontrol ni Michelle. Dahil kailangan. Dahil bangkarote na kami. Dahil ito lang ang paraan para maisalba ko ang pamilya ko. Para maisalba kita sa kalungkutan mo. Sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Sa pamamagitan ng pagtatago sa sarili kong anak. Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang sakit ay nagiging galit. Hindi mo maiintindihan. Tama ka, hindi ko maintindihan. Lumapit si Ricardo kay Michelle. Saan? Saan ang anak ko? Walang sagot. Tanging mga hikbi lang. Ang atensyon ng lahat ay napunta kay Liza. Siya na lang ang may natitirang piraso ng palaisipan. Ma'am Catherine, sabi ni Liza nanginginig pa rin. May isa pa po. Si Aya. Wala po siya sa Tagaytay. Nasa Laguna po siya. Doble ang dagok para kay Ricardo. Hindi lang isa, kundi 2 anak niya ang nasa ilalim ng panloloko ni Michelle. Sa puntong yun nawala na sa sarili si Ricardo. Ngunit hindi si Catherine. Siya ang nanatiling matatag. Lumapit siya kay Michelle, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Hindi ko alam
kung anong uri kang demonyo. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. Pero sisiguraduhin kong magbabayad ka sa lahat ng ito. Habang nakatayo si Michelle umiiyak, at talunan kumuha si Catherine ng isang baso ng tubig mula sa dispenser sa gilid ng garahe. Kalmado siyang naglakad pabalik. At sa harap ni Ricardo, sa harap ng lahat ibinuhos niya ang malamig na tubig sa mukha ni Michelle. Splash! Natigilan si Michelle basang-basa at nanginginig, hindi lang sa lamig, kundi sa kahihiyan. Para yan sa paghuhugas ng lahat ng dumi at kasinungalingan na dinala mo sa pamamahay na ito. Deklara ni Catherine, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Ang eksenang yon ang nagpabagsak sa lahat ng natitirang depensa ni na Michelle at Consuelo. Si Ricardo ay napaupo sa sahig, hawak ang litrato ng kanyang hindi kilalang anak, umiiyak ng walang tunog. Tinawagan ni Catherine ang kanyang mga tauhan. Magpadala kayo ng team. May kailangan tayong hanapin sa Laguna. Agad-agad. Pagkatapos ay lumingon siya kay Liza, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang at pasasalamat. Liza, salamat. Utang namin sa iyo ang buhay ng mga pamangkin ko. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Habang abala ang lahat at habang si Ricardo ay nalulunod sa kanyang pighati, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Michelle. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat. Hindi pa to tapos. Bulong niya sa sarili habang ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at isang mapanganib na kislap ang nabuo sa kanyang mga mata. Kahit na nabisto, na hindi pa rin siya tapos. Ang kasal sa isip niya ay dapat pa ring magpatuloy. Ang mansyon ay naging isang kaharian ng pekeng katahimikan. Sa labas ang mga hardinero at wedding planner ay nagmamadaling tinatapos ang mga huling dekorasyon. Libu-libong puting rosas ang nakapalibot sa hardin, mga kumikinang na ilaw ang isinabit sa mga puno, at isang arko na gawa sa mga bulaklak ang itinayo sa gitna ng altar. Isang perpektong larawan para sa isang perpektong kasal. Ngunit sa loob ang hangin ay mabigat at puno ng hindi sinasabing mga salita. Matapos ang iskandalo sa garahe, si Ricardo ay nagkulong sa kanyang opisina. Si Michelle at Consuelo ay pinagbawalan ni Catherine na lumapit sa kanya. Ang kasal na magaganap sa loob ng 12 oras ay nakabitin sa isang napakanipis na sinulid. Si Liza ay hindi mapakali, bagamat ang katotohanan ay lumabas na ang panganib ay mas lalo pang tumindi. Alam niyang hindi basta-basta susuko sina Michelle at Consuelo. Habang nagpupunas siya ng isang florera sa pasilyo, narinig niya ang mahinang pag-uusap mula sa silid-aklatan. Wala na tayong pag-asa, ma? Umiiyak na, sabi ni Michelle. Galit na galit si Ricardo. Si Catherine, ipapakulong daw tayo. Tumigil ka sa pag-iyak. Mariing saway ni Consuelo. Hindi pa tapos ang lahat. Ang kasal ang tanging alas natin. Kapag nakasal na kayo, mag-iiba ang ihip ng hangin. Bilang asawa, may karapatan ka sa yaman niya. Hindi niya tayo basta-basta maitatapon. Kailangan lang nating makarating sa altar. Pero paano? Ayaw na niya akong makita. May paraan. Sabi ni Consuelo, ang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Gamitin mo ang kahinaan niya. Gamitin mo ang alaala ng asawa niya. Samantala, sa loob ng kanyang madilim na opisina, nakaupo si Ricardo sa kanyang silyang gawa, sa katad na katingin sa kawalan. Sa ibabaw ng kanyang mesa ay nakakalat ang mga litrato at dokumento ni Clara. Sa tabi nito ay ang luma at kupas na manika ni Aya na iniwan kay Liza. Pinagtagpi-tagpi niya ang mga taon ng kasinungalingan. Naramdaman niya ang matinding sakit ng isang ama na ninakawan hindi lang ng isang anak, kundi ng 2. Sunod-sunod siyang uminom ng brandy, umaasang mapapawi nito ang sakit, ngunit lalo lang nitong pinatindi ang kanyang mga bangungot. Nakita niya ang mukha ni Aya na umiiyak, tinatawag ang kanyang pangalan. Nakita niya ang isang batang babae na hindi niya kilala nagtatanong kung bakit siya iniwan. Ang bigat ng pagkakasala ay dumadagan sa kanyang dibdib. Sa isang iglap tumayo siya. Sapat na,
Hindi na siya magpapaloko. Pupuntahan na niya ang Laguna. Hahanapin niya si Aya at kakansilahin niya ang kasal na ito, ang kasal na itinayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Hawak na niya ang susi ng kanyang kotse nang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Michelle. Hindi ang Michelle na galit o desperado, kundi isang Michelle na mukhang basag at talunan. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay namumumugto sa kaiiyak. Wala siyang suot na alahas at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. "Ricardo," sabi niya sa basag na boses, "alam kong galit ka. May karapatan ka. Pero bago mo ako itakwil ng tuluyan, pakinggan mo muna ako. Kahit ito na lang ang huli." Hindi sumagot si Ricardo, ngunit hindi rin siya umalis. Hudyat iyon para magpatuloy si Michelle. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. "Nagkamali ako, Ricardo. Isang malaking pagkakamali. Pero maniwala ka, ginawa ko lang ang lahat dahil mahal kita." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Ricardo. "Mahal, tinago mo ang anak ko at tinatawag mong pagmamahal yan." Natakot ako. Humagulgol si Michelle. "Noong una kitang makilala, nakita ko kung gaano kakadurog sa pagkawala ni Elena. Araw-araw dala mo ang bigat ng kanyang alaala. At noong nalaman ko ang tungkol kay Clara, nabuhay siya. Natakot ako na kapag bumalik siya, babalik din ang lahat ng sakit. Babalik ka sa nakaraan at iiwan mo ako." Ang kanyang mga salita ay maingat na pinili. Bawat isa ay idinisenyo para tusukin ang pinakamalambot na bahagi ng puso ni Ricardo, ang kanyang dalamhati para sa yumaong asawa. Tungkol naman kay Aya, pagpapatuloy niya, nakita kong nahihirapan siyang tanggapin ako. Akala ko, kung mailalayo ko siya pansamantala, matututunan niyang mahalin ako bilang bagong ina. Malinis ang intensyon ko, Ricardo, pero mali ang naging paraan ko. Patawarin mo ako. Tinitigan siya ni Ricardo, ang kanyang galit ay unti-unting nababalutan ng pagkalito. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi mukhang isang halimaw. Mukha siyang isang babaeng nagkamali dahil sa sobrang pagmamahal, isang perpektong pag-arte. "Ang kasal," sabi ni Ricardo. "Kanselahin mo kung gusto mo." Mabilis na sagot ni Michelle, puno ng drama. "Handa akong tanggapin, pero isipin mo ang kahihiyan na idudulot nito sa pangalan ng pamilya mo. Isipin mo ang mga bisita, ang media. Bukas pagkatapos ng seremonya, kahit sa papel lang, pangako ako mismo ang lalayo. Ibibigay ko sa iyo ang annulment. Kailangan lang nating malampasan ang bukas para mailigtas ang reputasyon mo. Ang alok ay tila isang sakripisyo, isang huling akto ng pagmamahal para protektahan siya." Muli ang pagod at nalilitong isip ni Ricardo ay nahulog sa bitag. Ang ideya ng pagharap sa isang malaking eskandalo ay nakakapanghina. Marahil tama si Michelle, ituloy ang kasal at pagkatapos ay ayusin ang lahat ng tahimik. Tumango siya ng dahan-dahan, isang halos hindi mapansing galaw. Ngunit para kay Michelle, iyon ay isang malaking tagumpay. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa maliit na silid ng mga kasambahay, nagpupulong sina Liza, Mang Andres at Catherine na kararating lang. "Hindi tayo maaaring maghintay sa pulis," mariing sabi ni Catherine habang inilalatag ang isang mapa ng Laguna sa maliit na mesa. "Masyadong maraming proseso. Baka kung ano na ang mangyari kay Aya, tayo mismo ang kukuha sa kanya." "Pero paano, ma'am?" tanong ni Mang Andres. "Bantay sarado ang lugar na yon." "May plano ako," sabi ni Catherine. "Mang Andres, ikaw ang magmamaneho. Gagamitin natin ang delivery van ng catering para hindi ka hina-hinala. Liza, ikaw ang sasama sa akin. Ikaw ang nakakaalam sa itsura ni Aya. Bukas ng madaling araw, bago pa man magliwanag, kikilos tayo." "Paano si Sir Ricardo?" nag-aalalang tanong ni Liza. Pumayag na po siyang ituloy ang kasal. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Catherine. "Ang kuya ko ay pansamantalang nabulag, pero kapag nakita na niya ang kalagayan ng anak niya, ang sarili niyang mga mata
ang gigising sa kanya mula sa pagkakatutulog na yan. Kailangan lang nating maiharap si Aya sa kanya bago pa man siya makapagsabi ng I do. Ang plano ay simple, ngunit lubhang mapanganib. Isang karera laban sa oras. Habang ang gabi ay lumalalim ang tatlong magkakaibang grupo, ay may kanya-kanyang pinaghahandaan. Si Ricardo nalulunod sa alak at mga kasinungalingan, naghahanda para sa isang kasal na hindi niya gusto. Sina Michelle at Consuelo, naghahanda para sa kanilang huling panalo. At sina Liza Catherine at Mang Andres, naghahanda para sa isang misyon ng pagsagip na magtatakda ng kapalaran ng lahat. Ang gabi, bago ang bagyo ay tahimik, ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, ang kidlat ay nag-aabang ng sumiklab. 4:00 ng madaling araw, ang kadiliman ay makapal pa, at ang tanging naririnig sa paligid ng mansyon ay ang huni ng mga kuliglig. Isang puting delivery van na may logo ng isang mamahaling catering service ang tahimik na lumabas mula sa gate sa likuran. Walang nakaalam na sa loob nito ay hindi mga pagkain o bulaklak ang laman, kundi sina Catherine, Liza at Mang Andres, 3 taong may iisang misyon. Sigurado ka ba sa daan, Mang Andres? Tanong ni Catherine mula sa passenger seat. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng simpleng itim na damit at baseball cap, malayong malayo sa kanyang karaniwang itsura bilang isang sopistikadang abogada. Kabisado ko ang bawat liko, ma'am. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa madilim na kalsada. Hindi ko makakalimutan ang lugar na yon. Sa likod sa cargo area nakaupo si Liza sa tabi ng mga walang lamang kahon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Yakap niya ang isang maliit na backpack na naglalaman ng tubig, biskwit at isang maliit na flashlight. Sa loob ng backpack ay nakatago rin ang luma at kupas na manika ni Aya. Umaasa siyang magbibigay ito ng kahit kaunting lakas sa bata kapag nahanap na nila ito. Ang biyahe papuntang Laguna ay tila walang katapusan. Ang bawat minutong lumilipas ay parang isang oras. Habang papalayo sila sa syudad, ang mga ilaw ng poste ay unti-unting nawawala, napapalitan ng madidilim na hanay ng mga puno. Malapit na tayo, anunsyo ni Mang Andres pagkalipas ng halos 2 oras. Ipinasok niya ang van sa isang makitid at baku-bakong daan na halos hindi na dinadaanan. Pagkatapos ng ilang metro, huminto siya sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. 200 metro ang layo, mula sa isang mataas na pader na gawa sa semento. Hanggang dito na lang tayo, sabi niya. Kung ipapasok natin ang van, maririnig nila ang ingay ng makina. Bumaba silang 3. Ang hangin ay malamig at amoy lupa. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw nila ang isang malaki at lumang gusali sa loob ng pader. Walang ilaw sa mga bintana. Mukha itong abandonado. May isang security guard lang na nagbabantay sa gate. Bulong ni Mang Andres. At may isa pang nag-iikot sa loob. Ayon sa plano, sabi ni Catherine habang inaayos ang isang maliit na earpiece sa kanyang tainga. Mang Andres, ikaw ang bahala sa guard sa gate. Gawan mo ng paraan para madistract siya. Kapag nakuha mo na ang atensyon niya, Liza, at ako ay aakyat sa pader sa bandang likuran. Paano kayo aakyat, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Liza. Ngumiti si Catherine at itinuro ang isang malaking puno na ang mga sanga ay halos abot na sa tuktok ng pader. Hindi lang ako sa korte magaling. Si Mang Andres ay huminga ng malalim at tumango. Ako na ang bahala. Naglakad ang matandang driver patungo sa gate habang sina Catherine at Liza ay maingat na gumapang sa damuhan patungo sa likurang bahagi. Maya-maya narinig nila ang boses ni Mang Andres. Tuloong tulong na siraan ako. Sigaw niya na may kasamang malakas na pag-ubo. Nakita nilang lumabas ang guard mula sa maliit na guardhouse, hawak ang isang flashlight. Sino yan? Anong ginagawa mo dito? Nasira ang makina ko, boss. Pauwi na sana ako. Baka pwedeng makicharge lang ng cellphone para matawagan ko ang anak ko. Habang abala ang guard kay Mang Andres, sinenyasan ni Catherine si Liza. Mabilis at tahimik silang umakyat sa puno. Si Catherine sa kabila ng kanyang edad ay maliksi. Hinawakan niya ang isang matibay na sanga, umindayog at lumapag
sa tuktok ng pader. Sumunod si Liza nanginginig ngunit determinado. Mula sa itaas, nakita nila ang madilim na bakuran. May isang nag-iikot na guard, ngunit nasa kabilang dulo ito ng gusali. Dahan-dahan silang bumaba. Kailangan nating mahanap ang kwarto niya. Bulong ni Catherine. Ayon sa mga dokumentong nakita mo, may mga numero ang mga kwarto tama. Tumango si Liza. Room 7. Yun po ang nakasulat sa isang resibo. Nagsimula silang maglakad nakadikit sa pader ng gusali. Iniiwasan ang mga bintana. Ang gusali ay mas nakakatakot sa malapitan. May mga rehas ang bintana at ang pintura ay natutuklap na. Nakarating sila sa isang pinto sa gilid na bahagyang nakaawang. Pumasok sila sa isang mahaba at madilim na pasilyo na amoy amag at panis na pagkain. Ang tanging liwanag ay mula sa maliit na flashlight ni Liza. Nakita nila ang mga pintong may numero, Manto. 3. Habang naglalakad sila, nakakarinig sila ng mahihinang tunog isang ubo, isang mahinang iyak. Hindi lang si Aya ang bata dito. Ang katotohanan yon ay nagbigay ng panibagong bigat sa kanilang misyon. Nakarating sila sa pinto na may numerong 7, nakalaki to. Paano to? Tanong ni Liza. Mula sa kanyang bulsa, naglabas si Catherine ng isang set ng manipis na alambre. May mga natututunan ka kapag humahawak ka ng pro bono cases para sa mga maling na pagbintangan. Sa loob ng ilang segundo sa gitna ng nakakabinging katahimikan, narinig nila ang isang maliit na click. Bumukas ang pinto. Itinutok ni Liza ang flashlight sa loob. Ang kwarto ay maliit at walang laman, maliban sa isang manipis na kutsyon sa sahig. At sa ibabaw ng kutsyon, nakabaluktot ang isang maliit na katawan. Aya, bulong ni Liza. Lumapit sila. Ang bata ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa lagnat. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay marumi, at mas payat siya kaysa sa huling pagkikita nila. Dahan-dahang hinaplos ni Liza ang kanyang noo. Aya, gising. Si Tita Liza to. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa una, puno ito ng takot. Ngunit nang makilala niya si Liza, isang kislap ng pag-asa, ang lumitaw. Titita. Ang kanyang boses ay mahina at paos. Shh! Nandito na kami. Para kunin ka. Sabi ni Catherine. Biglang sa labas ng pasilyo narinig nila ang malalakas na yabag at sigawan. May nakapasok, hanapin ninyo. Nahuli na sila. Ang nag-iikot na guard ay malamang napapunta na sa kanilang direksyon. Dalian niyo, sigaw ni Mang Andres mula sa earpiece ni Catherine. Papunta na sila dyan. Walang oras para mag-isip. Binuhat ni Catherine si Aya na halos walang timbang. Liza, mauna ka, buksan mo ang mga pinto. Tumakbo sila palabas ng kwarto. Sa dulo ng pasilyo nakita nila ang anino ng guard na papalapit. Lumiko sila sa kabilang direksyon, hinahanap ang pinto sa likod na sinabi ni Mang Andres. Ang pagtakas ay isang malabong sunod-sunod na mga pangyayari pagtakbo sa madidilim na pasilyo, pag-iwas sa mga kalat sa sahig, ang bigat ng paghinga ni Aya sa balikat ni Catherine at ang tunog ng mga yabag na humahabol sa kanila. Nakarating sila sa pinto sa likuran. Nakapadlock ito. Wala na tayong daan, sigaw ni Liza. Pero si Catherine ay hindi sumuko. Nakita niya ang isang bintanang may rehas na maluwag na ang isang tornilyo. Tulungan mo ko. Gamit ang lahat ng kanilang lakas, sinipa at tinulak nila ang rehas. Sa huli bumigay si ito. Isa-isang lumusot. Si Catherine, ang huli bitbit si Aya. Nang makalabas sila, ang liwanag ng umaga ay nagsisimula nang gumuhit sa kalangitan. Malayo na ang lalakbayin. Kailangan nilang makabalik sa van. Hindi na natin kayang tumakbo, sabi ni Catherine, hingal na hingal. Ngunit sa sandaling iyon, isang ugong ng makina ang narinig nilang papalapit. Hindi ito ang tunog ng sasakyan ng mga guard. Ito ay ang tunog ng luma, ngunit pamilyar na makina ng delivery van. Mula sa kakahuyan lumabas si Mang Andres, minamaneho ang van na parang isang action star. Sakay, sigaw niya. Mabilis silang sumakay sa likod. Bago pa man makalabas ang mga guard mula sa gusali, humarurot na paalis ang van, iniwan ang madilim na lugar na yon.
Habang nasa biyahe, pabalik pinalot ni Liza ng kumot si Aya. Binigyan niya ito ng tubig at inilabas ang lumang manika. Nang makita ito ng bata, sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nakarating na kami sa Slakes. Anunsyo ni Mang Andres. Anong oras na? Tanong ni Catherine. Tumingin si Liza sa kanyang relo. 6:30. Ang kasal ay magsisimula sa loob ng 2 oras. Ang araw ay sumisikat na at sila ay nasa gitna ng isang karera laban sa oras. Ang kanilang misyon ay kalahati pa lang natapos. Kailangan nilang makarating sa mansyon bago pa man masabi ang mga salitang magbubuklod kina Ricardo at Michelle magpakailanman. Ang hardin ng mansyon ng mga Montenegro ay nagmistulang isang eksena mula sa isang fairy tale. Ang mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamamahaling damit at alahas ay nagkalat sa damuhan, humihigop ng champagne at nagpapalitan ng mga pilit na papuri. Ang isang string quartet ay tumutugtog ng malumanay na musika ni Vivaldi, ngunit ang himig nito ay hindi kayang pagtakpan ang isang kakaibang tensyon na lumulutang sa hangin. Sa paanan ng altar, nakatayo si Don Ricardo na parang isang estatwa. Perpekto ang kanyang suot na puting tuksido, ngunit ang kanyang mukha ay walang buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, hindi sa mga bisita, kundi sa isang espasyong tanging siya lang ang nakakakita. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bumabati ay pilit at panandalian. Mula kagabi, siya ay isang taong nawawala sa sarili niyang kasal. Sa isang sulok malapit sa buffet table, nakatayo si Michelle na papaligiran ng kanyang mga abay. Siya ang larawan ng isang perpektong nobya. Ang kanyang puting bestida na dinisenyo ng isang sikat na couturier ay kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang kolorete ay walang kapintasan. Ngunit ang sino mang titingin ng malapitan ay makikita ang katotohanan. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa tangkay ng kanyang buke na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Bawat ilang segundo, ang kanyang mga mata ay pasimpleng sumusulyap sa kanyang mamahaling relo pagkatapos ay sa malaking gate ng mansyon. Ang kanyang nangiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang mga ito ay puno ng isang lagnat na pag-aalala. Relax ka lang, anak. Bulong ni Consuelo na laging nasa tabi niya. Malapit na. Kaunting tiis na lang. Paano kung malaman niya? Nanginginig na sagot ni Michelle. Hindi sumasagot ang mga bantay sa Laguna. Kanina ko pa tinatawagan. Mas mabuti ngayon, mariing sabi ni Consuelo. Ibig sabihin nagtatago sila, takot sila. Walang makakaabot dito sa oras. Kapag natapos na ang seremonya, tapos na ang laro. Subalit ang pag-aalala ni Michelle ay hindi napapawi. Ang bawat tunog ng sasakyan sa labas ng gate ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ang bawat hindi pamilyar na mukha sa karamihan ay nagbibigay sa kanya ng kaba. Para siyang isang kriminal na naghihintay ng pagdating ng mga pulis. Habang papalapit ang oras ng seremonya, nagsimulang mapansin ng mga bisita ang kakaibang kapaligiran. Parang balisa si Ricardo, hindi ba? Bulong ng isang matandang donya sa kanyang kaibigan. Hindi mukhang masaya. At si Michelle kanina patingin ng tingin sa relos, para siyang may hinahabol. Sagot ng isa pa. Nagsimula ang seremonya. Ang musika ay nagbago naging mas solemnin. Ang lahat ay tumahimik at bumaling sa pasilyo kung saan maglalakad ang nobya. Nagsimulang tumugtog ang canon in D ni Pachelbel. Dahan-dahang naglakad si Michelle sa gitna ng pasilyo nakakapit sa braso ng isang malayong kamag-anak. Sinubukan niyang maglakad ng may grasya at kumpiyansa, ngunit sa mata ng mga taong mapanuri ang kanyang mga hakbang ay masyadong mabilis. Para siyang tumatakbo papunta sa altar, hindi naglalakad. Ang kanyang perpektong nangiti ay nanigas sa kanyang mukha isang maskara na anumang oras ay maaring mabasag. Nang makarating siya sa altar, hinalikan niya si Ricardo sa pisngi.
Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay malamig, walang init, walang emosyon. Ang pari isang matandang lalaki na may mabait na mukha ay nagsimulang magsalita. Tayo ay nagtipon-tipon ngayon upang saksihan ang pag-iisang dibdib ni na Ricardo at Michelle. Habang nagsasalita ang pari, ang isip ni Ricardo ay lumilipad. Hindi niya naririnig ang mga salita. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Aya, ang mga litrato ni Clara at ang mga kasinungalingan na bumalot sa kanya. Tumingin siya kay Michelle at sa unang pagkakataon, nakita niya ang bahagyang panginginig ng labi nito at ang takot na pilit itinatago sa likod ng makakapal na pilik mata. Isang katanungan ang umikot sa kanyang isipan, sino ka ba talaga? Habang ang seremonya ay nagpapatuloy, isang puting delivery van ang humaharurot sa Slex. Sa likod si Liza ay abala sa pag-aalaga kay Aya. Pinunasan niya ang mukha ng bata ng basang bimpo at sinubukan itong pakainin ng biskwit. Si Aya ay masyadong mahina para kumain, ngunit uminom siya ng kaunting tubig. Malapit na ba tayo, tita? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay mahina pa rin. Hinaplos ni Liza ang kanyang buhok. Malapit na, mahal. Makikita mo na ang papa mo. Manila traffic ahead. Heavy congestion. Biglang anunsyo ng GPS sa telepono ni Catherine. Isang kolektibong pagmumura ang halos kumawala sa kanila. Napasuntok si Catherine sa dashboard. Hindi maaari. Hindi tayo pwedeng maipit dito. May alam akong shortcut, ma'am. Mabilis na, sabi ni Mang Andres. Hindi ito legal na daan pero mas mabilis. Kapit kayo. Nang walang pag-aalinlangan, inikot ni Mang Andres ang manibela at ipinasok ang van sa isang makitid na eskinita. Nagsimula ang isang biyaheng tila kinuha sa isang pelikula. Iniiwasan ang mga naglalako, mga tricycle at mga tumatawid na tao. Ang bawat segundo ay mahalaga. Bumalik sa hardin ng pari ay nasa bahagi na ng mga panata. Ricardo, tinatanggap mo ba si Michelle bilang iyong kabiyak sa hirap at ginhawa? Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ricardo. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo habang hinihintay nila ang kanyang sagot. Tinitigan ni Ricardo si Michelle. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang desperadong pagsamo. Sabihin mo ang o, tila sigaw nito. Huminga siya ng malalim. Ibinuka niya ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit bago pa man may lumabas na salita, mula sa kanya isang ingay ang pumutol sa solemne na katahimikan. Isang malakas na tunog ng preno mula sa labas ng mansyon, sinundan ng isang malakas na kalabog na para bang may isang sasakyang bumangga sa bakal na gate. Napalingon ang lahat ng bisita, nagkaroon ng bulungan at pagtataka. Ang string quartet ay natigilan sa pagtugtog. Si Michelle ay nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang paglamig ng kanyang dugo. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng tunog na yon. Hindi ito aksidente. Ito ay pagdating. Ano yon? Tanong ng pari naguguluhan. Sinubukan ni Consuelo na pakalmahin ang sitwasyon. Huwag ninyong pansinin. Marahil ay isang aksidente lang sa labas. Father, please continue. Ngunit huli na ang lahat. Ang atensyon ng lahat ay naagaw na. Si Ricardo mismo ay napatingin sa direksyon ng gate. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang kumabog ng mabilis, hindi dahil sa kaba ng kasal, kundi dahil sa isang hindi maipaliwanag na pag-asa at takot. At pagkatapos, sa gitna ng pagkalito, isang pinto sa gilid ng mansyon, ang pinto na direktang papunta sa hardin mula sa garahe ay marahas na bumukas. Bang isang pinto na bihira nang gamitin, isang pinto na dapat ay nakakandado. Ang lahat ng ingay ay namatay, maging ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Ang lahat ng mga ulo kasama na ang kay Ricardo at Michelle ay sabay-sabay na lumingon sa direksyong yon. Ang sumunod na imahe ay mananatili sa alaala ng lahat ng naroroon magpakailanman. Dahan-dahang humakbang palabas mula sa dilim ng pasilyo ang isang matandang lalaki na hingal, si Mang Andres. At sa likod niya inaalalayan ng isang bata, isang napakapayat na batang babae na nakasuot ng damit na marumi
At punit-punit ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay malaki at takot. Sa gitna ng kanyang maliit at payat na mukha, sa unang tingin, hindi siya makilala ng karamihan. Ngunit para kay Ricardo, ang paghinto ng kanyang mundo ay ganap. Ang pagtibok ng kanyang puso, ang paghinga sa kanyang mga baga. Ang bata, ang kanyang anak. Nanigas si Michelle sa tabi niya. Isang mahinang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang tunog ng purong takot at pagkatalo. Hindi, bulong niya. Hindi maaari. Ang perpektong musika ay tuluyan ng natapos. Ang perpektong kasal ay nabasag. Ang kumpas ng kasinungalingan ay tuluyan ng nawala sa tiempo. At sa gitna ng nasirang seremonya, nagsisimula pa lang ang tunay na drama. Ang hardin ay binalot ng isang katahimikan na mas mabigat pa sa pinakamatinding sigaw. Ang bawat isa sa daan-daang bisita ay nakatayo na. Parang mga estatwa ang kanilang mga mata ay nakapako sa munting figura na inaalalayan ni Mang Andres. Ang hangin mismo ay tila nagpipigil ng hininga. Si Aya na nakakapit ng mahigpit sa kamay ng matandang driver ay dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Pinagmasdan niya ang dagat ng mga hindi pamilyar na muka, ang naglalakihang mga bulaklak at ang nakasisilaw na araw. Ang lahat ay nakakatakot at napakalaki para sa isang batang katatakas lang mula sa kadiliman. Ngunit ang kanyang mga mata ay may iisang hinahanap at nakita niya ito. Sa dulo ng pasilyo ng mga bulaklak sa ibabaw ng altar, nakatayo ang kanyang ama. Sa isang boses na mahina basag at halos hindi marinig, ngunit sa katahimikan ng sandaling iyon ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog isang salita ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Papa, ang salitang iyon, ang simpleng salitang iyon, ang bumasag sa pagkakatulog ni Ricardo. Para siyang sinampal ng katotohanan, nawala ang pagkalito, nawala ang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay ang dalisay at matinding damdamin ng isang ama. Bumagsak ang lahat ng pader na itinayo sa paligid ng kanyang puso. Sa isang iglap, hindi na siya ang milyonaryong negosyante. Hindi na siya ang nobyong malapit ng ikasal. Siya ay isang ama na nakita ang kanyang nawawalang anak. Aya. Ang kanyang sigaw ay puno ng sakit, pagsisisi at pagmamahal. Hindi niya ininda ang seremonya. Hindi niya pinansin ang pari. Binalewala niya ang daan-daang matang nakatingin sa kanya. Sa isang kilos na puno ng desperasyon, tumakbo siya mula sa altar. Tinakbo niya ang haba ng pasilyo, nilagpasan ang mga nagulat na abay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang anak. Nang makita ni Michelle ang ginawa ni Ricardo, isang primal na takot ang sumakop sa kanya. Sinubukan niyang habulin ito, hinawakan ang braso nito. Ricardo, sandali, patibong yan. Huwag kang maniwala. Ngunit ang Ricardo na humarap sa kanya ay hindi na ang lalaking kaya niyang manipulahin. Tinabig niya ang kamay ni Michelle ng buong lakas, isang kilos na hindi niya sinadya, ngunit puno ng galit na naging sanhi para matumba ang nobya. Sa damuhan ang kanyang perpektong bestida ay nagusot sa lupa. Huwag mo akong hawakan. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa marating niya si Aya. Lumuhod siya sa harap ng bata, ang kanyang mamahaling tuksido ay nabahira ng lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng kanyang anak. Ang balat nito ay mainit sa lagnat. Ang mga buto nito ay mararamdaman sa ilalim ng manipis na balat. Nakita niya ang mga pasa sa braso nito, ang madilim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Ang bawat detalye ay isang saksak sa kanyang puso. Ang luha ay sunod-sunod na bumuhos mula sa kanyang mga mata. Anak ko, Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Niyakap niya si Aya ng mahigpit na parang sa pagyakap na yon ay maibabalik niya ang lahat ng nawalang panahon, mapapagaling ang lahat ng sugat. Umiyak si Aya sa balikat ng kanyang ama, isang iyak na matagal na niyang kinimkim, iyak ng takot, ng pangungulila, at sa wakas ng ginhawa. Ang eksena ay nagdulot ng malakas na bulungan mula sa mga bisita.
Ang pagkalito ay napalitan ng pagkaunawa at pagkatapos ay nanggalit. Ang lahat ng mga mata ay bumaling kay Michelle na hirap na tumatayo mula sa kanyang pagkakasalampak tinutulungan ng kanyang ina. Walang hiya sila. Sigaw ng isang bisita. Ito ba yung sinasabi nilang nasa boarding school? Tanong ng isa pa puno ng panunya. Sa gitna ng kaguluhan, isa pang tao ang lumabas mula sa pinto sa gilid. Si Liza. Tahimik siyang naglakad dala ang isang folder. Sa likod niya ay si Catherine. Ang kanyang mukha ay seryoso at matigas. Ano ang ibig sabihin nito, Michelle? Tanong ng isa sa mga ninong isang respetadong business tycoon. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Kasinungalingan yan. Sigaw ni Michelle, ang kanyang boses ay umaatungal na. Paka na yan ang katulong na yan. Inggit siya sa akin. Gusto niyang sirain ang kasal ko. Sinugod niya si Liza na para bang sa pisikal na pananakit ay mabubura niya ang katotohanan. Ngunit bago pa man niya maabot si Liza, humarang si Catherine. Subukan mo hamon ni Catherine, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sa halip na makipagsabunutan si Catherine ay nanatiling kalmado. Kumuha siya ng isang baso ng malamig na tubig mula sa isang waiter na natigilan sa gilid. Sinabi ko na sa'yo noon. Sabi ni Catherine, ang kanyang boses ay malamig. Ngunit malinaw na naririnig ng lahat. Oras na para hugasan ng dumi na dinala mo sa pamilya namin. At sa pangalawang pagkakataon, sa harap ng daan-daang saksi, ang malamig na tubig ay bumuhos sa mukha ni Michelle. Flash. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga bisita na mabilis na napalitan ng mga palakpak at pagsang-ayon mula sa ilan. Napahiyaw si Michelle sa galit at kahihiyan, basang-basa at talunan. Si Consuelo ay sinubukang ipagtanggol ang anak. Mga walang utang na loob. Matapos ang lahat ng ginawa namin para sa pamilyang ito? Ginawa, tanong ni Liza sa wakas, ay nagsalita ang kanyang boses ay matatag at malakas. Ito ba ang ginawa ninyo? Binuksan niya ang folder at inilabas ang mga litrato na palihim niyang kinunan sa Laguna, ang maruming kwarto, ang rehas sa bintana, ang listahan ng mga pangalan ng bata. Ipinakita niya ito sa mga bisitang malapit. Kumalat ang mga litrato kamay sa kamay, bawat isa ay nagdaragdag sa galit ng karamihan. Hindi lang si Aya, pagpapatuloy ni Liza. May isa pa, si Clara, ang panganay na anak ni Sir Ricardo na pinalabas ninyong patay. Ang revelasyong yon ay ang huling pako sa kabaong. Ang bulungan ay naging isang malakas na sigawan. Ang mga bisita na kanina lang ay mga kaibigan at kasosyo sa negosyo ay naging isang nagkakaisang hukom. Si Ricardo, habang yakap pa rin si Aya, ay dahan-dahang tumayo. Dinala niya ang kanyang anak palayo sa kaguluhan. Naglakad siya pabalik sa altar, hindi para ituloy ang kasal, kundi para harapin ang babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagyo. Tapos na, Michelle. Sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Tapos na ang lahat. Hindi, Ricardo, pakinggan mo ko. Pagmamakaawa ni Michelle, lumuluhod sa harap niya. Ngunit hindi na siya tinitingnan ni Ricardo. Ang kanyang atensyon ay nasa kanyang anak. Sa gitna ng lahat ng ito, sa di kalayuan ang tunog ng sirena ng pulis ay nagsimulang marinig. Papalapit, papalakas. Narinig ito ni na Michelle at Consuelo. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng purong takot. Nagtangka silang tumakbo magtago sa loob ng mansyon. Ngunit hinarangan sila ng mga bisita mismo. Walang gustong hayaan silang makatakas. Sila ay napaligiran mga bilanggo sa hardin na dapat sana ay magiging kanilang kaharian. Ang kasal ng taon ay naging krimen ng taon. At ang lahat ng maskara ay tuluyan ng bumagsak, inilalantad ang hubad at pangit na katotohanan sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang tunog ng sirena ay huminto sa mismong tapat ng malaking gate ng mansyon. Ilang sandali pa pumasok ang mga pulis sa hardin. Ang kanilang asul na uniforme ay isang matinding kaibahan sa puti at pastel na kulay ng naudlot na kasal. Ang kanilang presensya ay nagdala ng isang tiyak na katapusan sa kaguluhan. Ang drama
ay naging isang opisyal na usapin. Nang makita ni Michelle ang mga papalapit na opisyal, ang huling piraso ng kanyang katinuan ay gumuho. Hindi niyo ako pwedeng kunin. Sigaw niya nagpupumiglas mula sa pagkakahawak ng dalawang ninong na pumigil sa kanyang pagtakas. Biktima lang ako. Biktima ako ng isang desperadong katulong. Ngunit wala nang naniwala sa kanya. Si Catherine kalmado at handa ang lumapit sa hepe ng mga pulis. Inabot niya ang isang makapal na folder. Inspektor, narito ang mga paunang ebidensya. Illegal detention, child abuse, at falsification of public documents. May mga testigo rin kami. Ang mga pulis na may profesional na kilos ay lumapit kina Michelle at Consuelo. Binasa nila ang kanilang mga karapatan. Si Consuelo ay tahimik na lang na tumango, ang kanyang mukha ay isang blankong maskara ng pagkatalo. Alam niyang tapos na ang laro. Ngunit si Michelle ay patuloy na nagsisigaw at nagwawala. Ricardo, sabihin mo sa kanila, sabihin mong mahal mo ako, hindi mo hahayaang mangyari to. Ngunit si Ricardo ay nakatalikod na. Dahan-dahan niyang inilalakad si Aya, papasok sa mansyon papalayo sa tanawin ng pagkawasak na nilikha ng babaeng minsan niyang pinagkatiwalaan. Ang bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa isang bagong simula. Habang isinasakay sa police car sina Michelle at Consuelo, ang mga bisita ay unti-unting nagsimulang mag-alisan, dala ang isang kwentong hindi nila malilimutan. Ang dating hardin ng mga pangarap ay naiwang magulo, mga natapong baso, mga bulaklak na nayapakan, at isang altar na hindi kailanman nasaksihan ang pag-iisang dibdib. Sa loob ng mansyon sa katahimikan ng sala, inupo ni Ricardo si Aya sa malambot na sofa. Dumating ang isang doktor na ipinatawag ni Catherine para suriin ang bata. Malnutrisyon, mataas na lagnat at ilang minor na galos at pasa. Walang permanenteng pinsala sa katawan, ngunit ang mga sugat na hindi nakikita ay mas malalim. Nang makaalis ang doktor, umupo si Ricardo sa tabi ng kanyang anak. Dumating si Catherine at tahimik na umupo sa kabilang panig. Walang nagsasalita sa loob ng ilang minuto. Patawarin mo ako, kuya. Sa wakas ay basag ni Catherine. Sa katahimikan ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Dapat mas naging mapilit ako. Umiling si Ricardo, ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata. Hindi, Kat. Ako ang dapat humingi ng tawad. Tama ka sa lahat. Pero nagbingi-bingihan ako. Nabulag ako dahil ayoko nang masaktan ulit. Pero sa pag-iwas kong masaktan, mas lalo kong sinaktan ang sarili kong anak. Tiningnan niya si Aya na nakatulog na sa sofa, yakap-yakap pa rin ang lumang manika. Hinaplos niya ang buhok nito. At si Clara, Diyos ko, Kat, may isa pa akong anak at hindi ko man lang alam. Hahanapin natin siya, kuya. Pangako ni Catherine. Ngayon na hawak na natin sina Michelle, mapipilitan silang sabihin kung nasaan si Clara. Ibabalik natin siya sa'yo. Ilang sandali pa pumasok si Liza sa sala, dala ang isang baso ng tubig. Nag-aalangan siyang lumapit. Tumayo si Ricardo para salubungin siya. Tinitigan niya ang babaeng minsang tiningnan niya bilang isang hamak na kasambahay, isang anino lamang sa kanyang pamamahay. Ngayon, nakikita niya ito sa isang bagong liwanag. Isang bayani na mas matapang kaysa sa kanya. Walang salitang kayang maglarawan ng kanyang pasasalamat. Kaya naman sa harap ng kanyang kapatid, sa gitna ng kanyang magarang sala, dahan-dahan siyang yumuko. Isang yuko ng pinakamataas na paggalang. Liza, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Iniligtas mo ang anak ko. Iniligtas mo ako sa sarili ko. Utang ko sa iyo ang buhay namin. Trabaho ko lang po na protektahan ng pamilya ninyo, sir. Mahinang sagot ni Liza na labis na nahihiya sa ginawa ng amo. Hindi ko na... Maring sabi ni Ricardo, higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Kaya mula ngayon, hindi ka na lang isang kasambahay dito. Gusto kong maging bahagi ka ng pamilyang ito. Bilang tagapamahala ng buong kabahayan. Bilang isang taong pinagkakatiwalaan ko. At ang nanay mo? Huminga siya ng malalim.
Ako na ang bahala sa lahat ng gastusin sa pagpapagamot niya. Lahat. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa ko. Naluha si Liza. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan para sa kanyang ina ay biglang gumaan. Sa wakas makakahinga na siya ng maluwag. Lumipas ang ilang linggo. Ang balita tungkol sa kasal na naging eskandalo ay kumalat na parang apoy. Ngunit sa tulong ni Catherine na protektahan ang privacy ng pamilya, lalo na ng mga bata. Sina Michelle at Consuelo ay nahaharap sa mabibigat na kaso at sa kanilang pag-amin na ituro nila kung nasaan si Clara. Siya ay nasa isang ampunan sa malayong probinsya inilista sa ilalim ng ibang pangalan, ngunit malusog at ligtas. Ang muling pagkikita ni Ricardo at ng kanyang panganay na anak ay isa pang emosyonal na kabanata. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno ng pag-asa. Isang hapon nakatayo si Liza sa may bintana ng sala, pinagmamasdan ang hardin. Ang mga dekorasyon ng kasal ay matagal nang inalis. Ang hardin ay simple na ulit, ngunit mas masaya. Sa damuhan naghahabulan sina Aya at ang kanyang bagong kilalang ate si Clara. Si Aya na medyo malusog na ay malakas na tumatawa. Si Clara na sa una ay mahiyain ay unti-unti nang nagpapakita ng ngiti. Lumabas si Ricardo mula sa bahay, hindi na suot ang kanyang business suit, kundi isang simpleng polo shirt. Sumali siya sa paglalaro ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga tawanan ay umalinggaw-ngaw sa buong paligid. Pinupuno ang bawat sulok ng mansyon ng isang uri ng musika na matagal nang nawala. Napangiti si Liza. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nag-iiwan ng isang ginintuang sinag sa hardin. Ang bagyo ay tapos na. Ang pinsala ay malaki, ngunit ang mga sugat ay nagsisimula ng maghilom. Ang katotohanan, kung minsan ay masakit at mapanira. Ngunit ito rin, tulad ng bukang liwayway pagkatapos ng isang mahabang gabi, ang tanging bagay na nagdadala ng tunay na liwanag. At sa mansyon ng mga Montenegro sa wakas, ang araw ay muling sumikat.